Goodbye multiple IDs na raw sa tuwing makikipagtransaksyon sa government agencies o sa mga bangko at iba pang private institution. Ang panukalang National ID System kasi aprobado na ng Bicameral Conference Committee ng Kongreso. Halimbawa, pumunta ka sa bangko, pumunta ka sa Pag-ibig, pumunta ka sa LTO, ipapakita mo lang yung ID mo, yung PhilID ID mo, and yung number mo, easily, either online or offline, mag-check kung ikaw talaga yon. So mabilis ang transaction, whether it's with government, public, or private. Bawat Pilipino magkakaroon na ng ID number. Oras na ma-ratify ng Senado at Kamara sa susunod na linggo, pirma na lang ng Pangulo ang kailangan upang maisabatas ito. Approve ako doon kasi syempre lahat magkakaroon na ng access. Kaso marami na naman papeles kailangan dyan. Half-half po. Kasi pwede na siyang isang system na lang. At the same time, pwede po siya maging breach ng privacy. Pero tutol ang ilang mambabatas sa pagkakaroon ng National ID System dahil maaaring malabag daw ang right to privacy ng isang individual. Sabi ng Grupong Gabriela, isa raw itong taktika para matiktikan ang mga kritiko. Malalagay din daw ang lahat sa panganib kapag ipinasok sa isang database ang lahat ng impormasyon ng isang tao na posibleng magamit sa identity theft o pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Ang kaligtasan ng mga pribadong impormasyon natin na hawak ng gobyerno, minsan ang nalagay na sa alangan ng mahak ang website ng COMELEC noong 2016 na tinawag pang COMELEAK. Ipinasara noon ang website pero napagpasapasahan na sa internet ang voters data ng ilan. Ang mga makukuhang detalye tulad ng buong pangalan, pati middle name, pati edad, address at iba pa, madalas ding ginagamit ng mga bangko, cellphone companies at iba pa para mag-aproba ng mga loan o serbisyo tulad ng subscription. Sa ganyan na biktima ang isang guro matapos ilagay ang impormasyon niya sa isang peking ID ng isang nagpanggap na siya para makapag-loan ng hanggang 800,000 pesos. Pwedeng ilagay ang impormasyong yan sa peking ID para sa loan. May gumamit din ng impormasyon ng isang IT specialist noong 2016 para magpanggap na siya at maka-order ng mamahaling cellphone sa isang cellphone company. Pero paniniyak ng mga nagsusulong ito, sisiguraduhin naman daw na mahigpit ang seguridad ng sistema kaya ligtas ang impormasyon ng mga Pilipino. Malaki rin daw ang pakinabang sa pagpapasimple sa proseso ng mga transaksyon kung meron ng National ID. Binanggit na rin ng Department of Finance na kailangan ng National ID System para mas maayos na maipatupad ang unconditional cash transfers na ayuda sa mahihirap na pamilya na sapol sa pagtaas ng presyo ng bilihin dahil sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. Jam Sesante Cayco, GMA News.